Capricorn, ito na po yung reading ninyo. April 16 to 30 or kung kailan man makarating po sa inyo ito. Ano man ang placement, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers man, you are all welcome. As long as gusto ninyong manood sa reading ni Capricorn. Thank you so much for dropping by, Capricorn, para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. So, first card mo is number 18, followed by number 17, gift card, no? Next, number 20, house. Number 34, occupation. Eight of Pentacles, Knight of Wands, Hermit upright, Ace of Wands, Two of Wands reversed, Queen of Cups, sa bottom ng deck mo, meron kang the World. So, yung mga numbers, 18, 17, 20, 34, 8, 9, 2, at saka 21. Okay, so itong child card mo is about beginning. Kasi yung child card, lumilitaw yan pag merong something na bago, something na magsisimula. It could be birth of a child, no? Pwede kasing literal na bata talaga to. Pwedeng childhood memories, someone talaga na bata, inosente, naive, pagiging pure of heart, pagiging child at heart, pagiging curious. So, pwedeng ito yung hudyat kung ano man itong magsisimula na ito, Capricorn, para sa iyo. Okay? Pero pwede ring literal na bata ang tinutukoy dito or anak or someone younger. Someone na youthful, childlike. Pwedeng yung ano mo to yung child ego mo yan Pagiging young, pagiging youthful, whether sa physical o talagang sa age or sa pag-uugali, no? Pero pwedeng itong new beginning, new chapter, new cycle for you. Pwedeng ikaw ay nagsisimula pa lamang dyan or magsisimula pa lang. Other descriptions are pwedeng ito ay, alam mo yung marami ka pang pwedeng i-explore, nagsisimula ka pa lang, wala ka pa masyadong alam, matututunan mo pa lang yan, naaralin mo pa lang, kulang ka pa sa experience, pwedeng ganun. Kumbaga sa isang grupo, neophyte ka, bagong pasok ka Kumbaga rookie, yun, ganun. Beginner. Kung timing to maaga, sa pa lang, pagkagising mo, sa umpisa pa lang, gawin mo na. Okay? At mukhang meron kang magandang marireceive, whether ito ay actual, literal na regalo, it could be act of kindness, it could be blessing, divine intervention, pwedeng may magre-regalo sa'yo, may mag-aabot sa'yo, mag-o-offer sa'yo. Pwedeng material ito, pwede rin namang hindi. Yung gift card na yan, basta it could be anything na marireceive mo na pleasant kasi positive cards to Actually, wala ka negative cards dito sa keeper cards mo. Yan
Ang taos-pusong ibibigay sa yan, i-offer yan. O, baka may mga offer dito, regalo, pakonsuelo, pasalubong. Marami kasing pwedeng ito pwedeng assistance to, 'di ba? Help, assistance, material man yan, hindi, pera man yan, or hindi, no? Pwede rin may birthday, kasi merong sabi dito, kung marireceive mo yan dun sa araw ng birthday. Or maaga mong matatanggap. Kasi nga sabi ko may something dyan, baka napaaga mong na-receive, no? In-expect mo ganito, pero mas dumating siya ng mas maaga. Mas binigay sa'yo ng mas maaga, alam mo yon, mas nangyari ng mas maaga. Merong mga bagay also na related sa bahay, family, privacy. Privacy to. Security, privacy ng bahay mo. Literal na bahay, pero pwede rin namang ibang lugar na kung saan kampante yung loob mo, secured ka dyan . Yun yung ibig sabihin ng security dito sa card na to . Or yung mga bagay na dapat mo gawin in private. Dapat i-keep within within close family members lang, no? Hindi lalabas sa pamilya, pwedeng ganun. Kung bigayan to, patago Kasi gagawin in private Kung ano naman itong activity na to. Pwede rin naman may visitor kasi may pagtanggap dyan. O baka meron kang bisita, may dalang pasalubong o regalo, hindi ko alam. Or pwedeng sasadyain ka talaga, pupuntahan ka sa bahay, doon iaabot sa'yo, doon pag-uusapan, secured, in private, no? Or pwedeng mga matters related sa property, bahay, pamana, realty, kung meron ka mang connection sa realty, pwedeng open house, pwedeng pagbili ng bahay, pagpaparenta ng bahay, hindi ko alam. Mga bagay na related sa bahay, pagpapagawa ng bahay, pagpapasa ng titulo ng bahay, pag-aasikaso ng mga pagpapagawa ng bahay, renovation or deed of sale, mga ganyan. Or mga event, activities na gagawin sa bahay. Pwede rin naman pagkakakitaan sa bahay, may occupation ka Pwede yung iba sa inyo, may negosyo kayo sa bahay or work at home kayo. Or pwedeng nagpaparenta kayo ng townhouse, building, property, bahay. Sa tingin ko, may mga pagkakabisihan kang bago, Capricorn, occupation card, may mag-o-occupy ng time mo. Pero this is pleasurable, enjoyable, profitable. It could be a hobby, it could be a sideline na maaari mo pagkakitaan and at the same time, nandun ka sa comfort and security ng bahay mo. Or merong something na masesecure dito. Like masesecure mo yung tina-target mo na trabaho, ina-applyan mo. Or masesecure mo na tong bahay na to, hindi ko alam. Basta merong something na pagkakaabalahan, pagkakabisihan, pagkakaperahan. Basta meron dyan mga sideline pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. O baka iba nag-aahente rin kayo. Selling, ganyan-ganyan. O literal na nagtatahi. Baka naman yung iba, mag-aaral kayo magtahi or marunong na kayo, pwede yung pagkakikitaan yung skill nyo na yan. No? Kasi ito na-enjoy mo at the same time, nagkakapera ka, may pinagkakaabalahan ka. Yun. Okay? Yes, meron ka talagang mga pagkakakitaan, pagkakaabalahan, 8 of Pentacles. So, nasa sayo na.
Kung ano yung gusto mong pagkaabalahan, pag-aksaya ng oras mo, syempre, 'di ba? Dapat worthwhile yung pag-aaksaya nating oras kasi ang oras na nawala hindi na natin maibabalik. For some, time is money, 'di ba? Time is life. So, pwede ka kasi maging productive, pero pwede rin naman nag-aaksaya ka ng oras sa ibang bagay na instead na kumita ka na lang, maging makabuluhan na lang, 'di ba? Kasi baliktad yung 8 of Pentacles mo. So, make sure na yung time mo ay nagiging money, time mo ay napupunta sa makabuluhan kung hindi man yan maging pera. Di ba? Kumbaga, kung nag-spend ka na rin lang ng time, make sure na meron ka napapalang maganda doon sa time na nawawala sa'yo. So, pwede yan sa trabaho, pwede sa person, no? Halimbawa, nag-aaksaya ka ng time doon. Hindi naman makabuluhan, di ba? So, yun na yun naman na feel ko dyan. So, kailangan mo rin mag-take action. Baka meron kang biglaang lakad, pupuntahan. Merong something na ma-excite ka, sisimulan mo na yan right away. Ayan, no? Nakaka-excite. Very energetic yung Knight of Wands mo. So, sa tingin ko lang, pagte-take action yan. Or meron ka talagang something na ipo-pursue, pupuntahan, gagawin, sisimulan. O, sisimulan eh. Ayan o, child, Ace of Wands. By the way, pwedeng may opportunity sa'yo. Opportunity na kumita. Or opportunity in love man yan. In love and money. Merong fresh start eh. Ayan o. Bagong pagkakaabalan, bagong hobby, bagong connection, bagong pagkakakitaan, alam mo yun. Ooh. The World card. Okay, the World card. Mukhang meron kang hindi matatapos. Capricorn. Kaya nga make sure na yung oras mo hindi masayang sa walang kabuluhan. Yan, World card. Baka may hindi ka matapos na gawain dito. Kasi nga, pwedeng merong mag-occupy ng time mo. Baka mamaya asungot yan, aberya, istorbo. Instead na magawa mo yung dapat mong gawin, baka hindi mo matapos kasi nga baka merong hassle or istorbo na mag-aagaw ng oras mo, attention mo. Okay, yun lang yung may nakikita ko. Kaya make sure na maging worthwhile yung pag-i-spendan mo ng attention mo, energy time mo. Okay? Pwede rin hindi mag-work yung plano mo. By the way, baliktad kasi 2 of Wands mo, baliktad si 8 of Pentacles. Something regarding sa pinaplano mo this month. Baka kasi hindi matuloy yan, hindi mo maisakatuparan, or hindi mo matapos yung sinimulan mo, kasi nga may distraction, alam mo yun, may pampagulo, or pwedeng hindi talaga maging successful yung pinaplano mong gawin na yan. Okay? Basta feeling ko lang meron ka mga gagawin na exciting or paggalagala, pagta-travel. May mga gagawin ka for sure yung si Knight of Wands. Regarding mga sisimulan, masisimulan mo yan. Pero yung matapos, hindi ako sure. Pwede mong masimulan, pero pwedeng hindi mo matapos. Love life mo, meron kang kisses, butterfly, heart with a key. Meron talagang bago. I like you. Char. Mukhang may new person. Uusbong pa lang, magsisimula pa lang, or kakasimula nyo pa lang kung nagsimula na kayo. So, merong pagbubukas ng puso rito eh. Merong someone entering your life. Ipapapasukin mo yan. You are about to welcome or you are welcoming love. You are meeting the one
You are opening your heart. There's getting together, there's attraction, there's passion, spark. Maybe there's also feelings with the Queen of Cups. This is someone special. Ayan, no? This person really likes you, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Nandyan yung magta-transform yung connection ninyo. Beautifully, butterfly. Wala kang negative cards sa love life mo. Okay? So, yung pag-aaksaya ng oras na yun, mukhang sa ibang bagay yun. Hindi dito sa love life mo. Kasi ang ganda lahat eh. You will be receiving what you need. This person is talagang deserve mo. This person really likes you. Special ka sa kanya. May nararamdaman siya. Passionate siya. Excited siya to see you. Excited siya makasama ka. Excited siya magkaroon ng future with you. Kasi nakikita ko mag-i-evolve eh. Magle-level up yung connection ninyo. From attraction, from spark, from like, into something na magta-transform siya maganda eh. Butterfly yan eh. Merong healing of the inner child, by the way. Binanggit ko yung inner child, di ba, kanina? So, yung iba sa inyo. Ito ay transformational phase para sa'yo. Healing ng inner child mo, healing ng wounds mo sa mga past relationships mo. This is someone na maaaring very youthful, exciting kasama, or pwedeng may agwat ng edad since may bata dyan, merong mas bata siguro. Oh, basta merong mag-unfold na magaganda sa'yo sa love life mo, merong bagong person or nasimulan na mag-evolve into something wonderful. From friendship being innocent into something romantic and deeper. Basta, this is someone na deserve mo. Okay? For some of you na naghahanap ng closure, yes, pwedeng magkakaroon ng closure kasi yung sinasabi sa both. Buha pa tayo ng round cards, no? Oops! So, may attraction dito. Tingin ko lang, mutual yan. Kung attracted ka sa kanya, attracted din siya sa'yo. Kung special ka sa kanya, pwedeng special din siya sa'yo. Kasi you equally like each other. Alam mo yun, attracted kayo sa each other, may special feelings kayo. So, mutual yan. Sa tingin ko, ano yan, something exciting, passionate na connection yan. Or papunta doon, mag-i-evolve pa nga. So, andyan na yun, yung meeting each other, getting to know each other, talking stage, mag-i-evolve, dating, and lalalim, alam mo yun. Dealings or relationship with the man, o ano man ang gender, burahin nyo na kahit na anong gender yan. O, ito na nga yung first one. Romantic man yan or hindi. O, passion talaga. O, baka ano to, passionate lover mo yan, char. O, ano man yan. Ano man itong gagawin mo, andun yung passion mo eh. Whether sa kakonect mo yan or passion mo sa ginagawa mo, sisimulan mo. Okay. Work, achievement, and success. Kung magiging kasing sipag ka daw nung langgam, char. Excuse me lang po, may tawag. May delivery, char. Hindi kasi ako nagsasilent ng phone ko. So, ayan, Haro, ibig sabihin, nasa tamang path ka. Oh, pagpatuloy mo lang yan, most likely, magiging successful ka, mahihit mo yung goal mo, target mo, or ano man itong path na tatahakin mo na to, pwedeng confirmation yan, kung sisimulan mo pa lang yung path. Okay? So, kuha na tayo ng iyong closing messages. The situation will improve daw, 'di ba? Yung mga nag-aabang diyan ng improvement, no, ng sitwasyon ninyo. In general, magi-improve daw yung situation mo.
O, magkakaroon ng recovery. Whether sa health yan, sa pagiging broken heart, sa financial, nandun yung pagkakaroon ng improvement and recovery. And it's up to you daw. Depende Capricorn kung kailan mo gusto. Depende kung gagawin mo na ba yan, naniniwala ka dyan, depende sa'yo. Okay? So, ikaw ang masusunod. It's up to you. Godspeed, babush!